beloved Boss Mike Cervera. Kahit anong pagtatanggol nila kay Sara Duterte, kahit na magsama-sama sila Aling Aimee, wala. Si Aling Aimee, binanatan nga ng attorney ni Ramil Madriaga eh. Pasok. Pangulong Marcos. Pakinggan nyo ito kung paano banatan ni attorney ni Madriaga. Pasok. Bongbong. Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Usapan to nung dalawa, wala ka doon sa kwentuhan nila. Wala ka doon sa kwentuhan nila. Pero ayon kay Attorney Raymond Palad, na witness mismo ni Madriaga ang pag-uusap ng Pangulo at ni FPRRD. Si BBM, nakasomblero pa siya noon. And then sa pag-uusap nila na, sige, ikaw na ang magpresidente, BP si Sara. Ito yung according to Ramila. Pero sa 2025, baba ka. Pag hindi, lasunin kita, palasan kita. And ano reaction ni BBM? Sabi niya, yumuko, tahimik lang. And if we change government every 3 years, then urong-sulong na naman tayo. If there's going to be such a term sharing agreement, then the year term is too short for especially national. The national leadership its policy. And if the policies of the country change every 3 years, then there is no stability. Resign. Ay drug addict tayo na presidente. Paninira. Bongbong bangag yan. Nakita nyo mga kababayan? Parehas na parehas yung ating pagkakaanalisa sa napanood nyo, di ba? Kita nyo, abay talagang malapit sa katotohanan eh. Talagang totoo na si Digong ay talagang pinagbantaan si Pangulong Bongbong. Narinig nyo mga kababayan? Kung hindi kapapayag, papatayin ka namin, lalasunin ka namin, sabing ganon. Ewan ko kung napanood nyo yung mga paliwanag ko rito, pero mas maliwanag pa nga yung paliwanag ko eh. Tingnan nyo mga kababayan, may portion po rito na sinabi, tingnan nyo ulit to. Ka. Magkasama tayo. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Usapan to nung dalawa, wala ka doon sa kwentuhan nila. Yan na nga yung sinasabi ko. Ito naman si Aimee, sabi ko nga parang yung burat ni Digong nakapulupot sa leeg niya. Na hindi nawawalay na sa piling ni Duterte, no? Totoo nga eh. Hindi naman lahat halos ng pagkakataon kasama mo si Digong. Di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, usapan nung dalawa yun eh. Paano mo naman malalaman kung wala ka? Ito na nga yung sinasabi ko na, etong si Aimee panay ang tanggol kay Sara Duterte. Bakit hindi si Sara Duterte ang lumitaw at ipagtanggol niya sana yung sarili niya? Ganon. Hindi yung ang nangyayari mga kababayan, puro na lang paabot sa mga mainstream media yung kanyang mga sasabihin. Tuloy. Wala ka doon sa kwentuhan nila. Pero ayon kay Attorney Raymond Palad, na witness mismo ni Madriaga ang pag-uusap ng Pangulo at ni FPRRD. Si BBM, nakasomblero pa siya noon. And then sa pag-uusap nila na, sige, ikaw na ang magpresidente, BP si Sara. Ito yung according to Ramila. Pero sa 2025, baba ka. Pag hindi, lasunin kita, palasan kita. Grabe, no, mga kababayan, ano? Sige, papayag na ako na ikaw na magpresidente at mag-vice si Sara Duterte, pero term sharing kayo. Parang ganon, term sharing. Si Pangulo, hindi sumagot. And ano reaction ni BBM? Sabi niya, yumuko, tahimik lang. And if we change government every 3 years, then urong-sulong na naman. Ayan mga kababayan, ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Atras abante. Kaya hindi pumayag sa term sharing na gusto ni Digonyo. Diba? Tayo. So if there's going to be such a term sharing yan, diba? Tayo tulad ng term sharing agreement. Diba? Ayaw ni Pangulo ng term sharing. agreement, then 3-year term is too short for... Tingnan nyo, 3 years term ay sobrang napaka-ikli, lalo higit sa national. Kita nyo mga kababayan. Especially national.
for the national leadership to its policy. And if the policies of the country change every 3 years, then there is no stability. Resign. Ay drug addict tayo na Yan, mga kababayan, nung hindi na ho nila mapapayag si Pangulong Bongbong, sa gusto nila, siniraan nila ng siniraan ng siniraan ng siniraan si Manong Bongbong ko. Natin pala. Oh, hindi ko lang sinasarili. 'Di ba, Jingjing? Oh, tuloy. Oh, 'di ba? presidente. Paninira, Bongbong bangag yan. Kita nyo, mga kababayan ko, na desperado na sila kung ano-ano nang pinagsasabing kasiraan ni Pangulo sa pangunguna ng matandang hayop na to, putang ina neto. Alam nyo, sa mga nagsasabi, bayani daw nila, demonyo to. Oo, demonyo si Duterte. Alam nyo, bobo na lang kayo nagsasabi na bayani itong matandang to eh. Demonyo! Oh, demonyo tong matanda na to. Tingnan nyo mga kababayan ha. O, pansinin nyo rito, na noon pa, balak na talaga nila si Pangulong Bongbong impeach. Oh. impeach. Kita nyo mga kababayan ko, etong Vice President na mukhang boksingerong bakla, tingnan nyo at pakinggan nyo pinagsasabi. Alam mo ba? Matagal na palang balak ni VP Sara na paalisin si Pangulong Marcos. Nakay mo file. Daman mi. Daman mi articles of impeachment so good positional order number 1. Kita nyo, nakahanda na malayong malayo pa lang, kauupo pa lang ni Pangulong Bongbong, nakahanda na yung mga articles of impeachment nila laban kay Manong Bongbong natin. Nakita nyo ho mga kababayan yung galawan, i-connecta nyo na naman yung wawalang yan nila sa mga isipan ng mga vlogger. Yung pang-re-recruit nila ng mga vlogger. Buti na lang hindi ho inoperan na yung mga vlogger eh. Wala pang offer na malalaking pera nun eh. Di ba? Ito na. Nami, naka-ready na siya, ma'am. Kita nyo, naka-ready na daw yung impeachment, article of impeachment labang kay kay Pangulong Bongbong. Oo, mismong si VP Sara na ang umamin. May articles of impeachment na sila noon pa. Noong 2023, tinawagan pa daw niya ang mga congressman para tanggalin si Speaker Martin at palitan ni Gloria Arroyo. Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Ganon ang plano ni Sara Duterte. Kung hindi ka makukuha sa impeachment, kung hindi ka makukuha sa paninira, ipatetegi ka ng mga Duterte Manong Bongbong. Ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Thank you naman, Leonora Bran. Opo, thank you. Bakit? Para daw madaling ma-impeach si BBM at siya ang papalit. Ngayon sa wakas ay inamin na niyang matagal na nilang gustong ipa-impeach si PBBM. Kita nyo? So ngayon, kay Sara Duterte na mismo nanggaling na matagal na ho nilang gustong ipa-impeach si Pangulong Bongbong. Sa pamamagitan ng Gloria Arroyo. Grabe noon, titindi noon, titibay ng mga muka. Hindi na lang kung malakas talaga mga Duterte, hindi na lang lumaban sa 2028. Yan mga kabawan, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment naman. At eto na nga mga kababayan ko. Pasok. Na support. Support ka pala, Baste. Si Baste, support. Support! Uy, sino yung tinatawag na support? Si Basti ba? Wait lang, hindi ko sigurado kung si Basti talaga. Pakiramdam ko lang, si Basti talaga yan. Ito na. Pasok. Pakiramdam ko kasi si Basti, Tommy, Angela. Paano naging bayani ang isang tao lang ang bunganga napakabastos? Yun na nga. Ito na. Ba't nyo ba tinawag na support?
Puro salita eh. Alam mo tayo, laki tayo sa kali, di ba? Kung tayo, matakdak lang, tapos wala naman follow-up, di ba? Di supot ka, di ba? Di ba, normal na sa atin yun? Hindi naman ano yun eh. Hindi mo, di ba? Pero hindi ba kayo hinahamon kasi mahilig maghamon to si Mayor Baste. Tulad nga ito si Madriaga. Ito naman. Kita nyo mga kababayan? Supot ka raw, sabi ni John Vic. Ay, nako. Supot si Baste. Sabi ni John Vic, supot ka raw. Wala naman kayong ebidensya. Kayo talaga, wala kayong ebidensya, ha? Sinasabi niyong supot si Baste, ha? Oo nga, walang ebidensya. Oo. Utang ina. Sino may gawa na ito? Hey! Tao pa ko, ha? Utang ina. Wait lang. Nagba-viral ito. Sino gumawa nito? Napakahayop nyo. Bakit nyo ginawa ng ganitong video? Si Baste. Oy, Baste! Ano yan? Barbie! Grabe naman kayo talaga. Antindi. Ay, nako! Ano? Music! Napakawalang yan ang gumawa nito. Sa totoo lang. Napakawalang yan ang gumawa niyan. Ayan na ho, mga kababayan, ha. Siguro naman alam nyo na. Eto ngayon, mga kababayan ko. Si Harry Roque bumanat at nabigyan na natin to ng ng reaction. Nakita niyo yung gimmick ng ating presidente na para daw patunayan na siya ay nasa mabuting kalusugan ay nagtatatakbo doon sa kaprasong yard ng Malacanang, no? Alam niyo po, alam ko kung saan siya tumakbo, no? Wala pa sigurong mga 50 meters yung kanyang itinakbo, kung hindi mga 25 meters lamang. Mahaba na rin yun. Ikaw naman, Harry Roque. Ikaw nga tumakbo. Diba? Ang gusto lang ho ni Pangulo, magkaroon ng kapayapaan ang kanyang mga taga-suporta at mga Pilipino na ang Pangulo ay nasa mabuting kalusugan. Yun lang ho ang intensyon ng Pangulo. Dahil nga po sa ginagawa ng mga pagmumukhang ito pong panot na ito, na pami-make news na may sakit daw ang Pangulo, malala, stage 4 colon cancer daw, mga matay na eka. Mga kababayan, ang Pangulo nagpakita para lang masiguro na ipakita sa sambayanan, sa mga taga-suporta niya na siya nasa maayos na kalusugan. Abay, pinakita hanggang doon sa pamimigay ng mga bigas sa Maynila kasama si Isko Moreno. Abay, ginawa pang dumbbell yung isang sakong bigas eh. Di ba mga kababayan? So ngayon, itong si Harry Roque, abay, kune-question pa rin yung pinakita na iyon. Hindi ba dapat kayo na yung questionin dahil sinasabi nyo, patay na ang Pangulo at mahina na ang Pangulo? Di ba? So kanyang patakbo-takbo at pa-jumping jacks, wala po ibig sabihin yun. Ang ito. pagtakbubo ay Ito, si Attorney Claire. Ano ang sagot? Pasok. ang pagtakbubo ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Correct! Sabog ka, Roque. Yan ang sinasabi ko sa iyo, na back to you ka tuloy. Mas okay na, walang problema, hindi masama tumakbo kahit gaano kaikli. Ang masama, tinatakbuhan mo yung batas. Kaya ikaw, Roque, nagdidelikado ka na. Pag umuwi ka ng Pilipinas, naku, baka hindi mo kayanin ang mga kurot ng sasalubong sa'yo. Nako. Si Roque, pag pinakawalan nyo sa airport, mga kababayan ko, baka hindi makalabas na, na walang pantal eh. Lahat yan, mga kababayan, kukurot sa kanya eh. Di ba? So, paano mga kababayan, hanggang dito na lang. At magkita-kita po tayo mamaya ulit, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pag-suporta,
At walang sawang makinig sa mga walang kakwenta-kwentang mga content. Di ba, mga kabayan? So paano? Ayawan na. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike